Magandang araw sa inyong lahat mga ka-huntsman, at magandang buhay. Sa panibagong usapin na ating tatalakayin, na may kinalaman sa larangan ng treasure hunting, sasagutin ko ang katanungan ng ating kapwa mangangaso ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Ayon pa ni Ka-TH Jogging, ano ang mga signs na pwede kong matutunan? Pahingi ako ng idea. At sa isa pa nating Ka-TH tinatanong din niya kung ano ang mga code and signs para sa mga depositong tinatawag na quick deposit o mas kilala sa tawag na giveaways. Pero bago natin ito simulan, nais ko munang batiin at pasalamatan ang aking 79,000 followers. Maraming pong salamat sa inyong lahat at magandang buhay. At sa mga hindi ko pa followers dyan, na hindi pa nakapag-follow, at may interest ka sa ganitong usapin, baka naman. Marami sa ating mga treasure hunters, lalo na sa mga baguhan, na nagsisimula pa lang sa ganitong larangan, iniisip na ang pag-interpret ng tama sa bawat signs and symbols na makikita sa isang treasure site, ay ang tanging nag-iisang paraan upang makahanap ng mga tagong kayamanan na ibinaon ng mga Japanese Imperial Army. Subalit taliwas sa ganitong paniniwala, ang bawat signs and symbols na makikita nating nakaukit sa isang bato, bilang mahalagang palatandaan ay hindi garantisadong makakatulong upang mahanap ang tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito. Sapagkat ang isang marka bilang palatandaan ay merong iba't ibang kahulugan, at ang kahulugan ng isang marka ay nakadepende sa general na nakatukoy sa isang lugar na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Isang halimbawa nito ang markang hugis triangle, at ukit na triangle. Laging tatandaan na ang interpretasyon ng hugis na marka, ay iba sa interpretasyon ng isang ukit na markang palatandaan, sa kabila ng pagiging pagkakahalintulad nito sa bawat isa. Pagdating naman sa mga palatandaan na nagpapahiwatig ng quick deposit, base sa aking sariling kaalaman, pananaliksik at karanasan, kadalasan sa mga palatandaan na ito ay may kinalaman sa mga ukit na markang tulad nito. Tulad ng ukit na paa, holes, triangle, dots, drill hole, X, line, triangular holes, butas na tagusan, double hole, square, C, rectangular, ukit na puso, arrow, A at iba pa. Ang lahat ng palatandaan na nabanggit, ay iilan lamang sa mga recorded success treasure recoveries na may kinalaman sa quick deposit. Gayunpaman ang pagiging akma sa bawat kahulugan ng nasabing mga palatandaang ukit, ay nakadepende pa rin sa setup ng mga karagdagang palatandaan sa paligid ng nasabing marka, at sa landmark ng lugar na pinag-ukitan ng mga naturang palatandaan. Ngayon magbibigay ako ng ilang halimbawa, na karaniwang makikita natin sa mga lugar na positibo sa history ng pagbabao ng mga Japanese Imperial Army sa kanilang mga mahalagang bagay, at ang markang ito ay may kinalaman sa isang triangle na palatandaan. Mas pinili ko ang triangle na palatandaan upang gawing halimbawa. Sa kadahilan ang nasabing palatandaan ay isa sa napakakaraniwang marka na makikita natin sa mga lugar na positibo sa history at pagbabao ng mga looted treasure ng mga Japanese Imperial Army noon, at isa rin ang triangle na palatandaan sa mga markang merong napakaraming kahulugan, at ang pagiging akma sa tamang kahulugan na pinapahiwatig nito ay nakadepende sa setup, layout, at availability ng mga karagdagang palatandaan sa paligid ng naturang marka. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sa isang lugar, na merong success treasure recovery na may kinalaman sa isang triangle na palatandaan. Pagdating sa isa pang hiwalay na lugar, na may kaparehong markang triangle, hindi mo na magagamit ang kaparehong paraan na ginamit sa kabilang site na nakuhanan ng treasure deposit, sapagkat mataas ang tsansa na ang kahulugan ng isang triangle na palatandaan sa kasalukuyang treasure site, ay iba ang kahulugang pinapahiwatig nito, kaysa doon sa markang triangle na nakuhanan ng nakatagong deposito. Ngayon magbibigay ako ng dalawang halimbawa, ng setup, gamit ang parehong triangle na palatandaang ukit, ngunit magkakaiba ang interpretasyon at kahulugan. Sa pinakaunang halimbawa makikita natin ang isang ukit na markang triangle na nakaukit sa isang bato, at meron itong kasamang X na marka sa gitnang bahagi nito. Noong sinuri mo ang naturang triangle na marka, ang lahat ng side ng corner nito ay equal lateral ang sukat, at nung sinuri mo naman ang posisyon ng nasabing palatandaan gamit ang isang compass, at nalaman mo na ang naturang markang ukit ay nakaposisyon sa cardinal direction na south. Dahil ito ay nakaposisyon sa cardinal direction na south, walang duda na ang nasabing markang ukit na triangle, ay isang fire element marker, at ginamit ito ng mga Japanese Imperial Army, bilang lock o boundary marker sa cardinal direction na south,
na ibig sabihin, nasa cardinal direction na north ang mismong lugar na pinagbaunan ng mga mahalagang bagay. Samantalang ang karagdagang ukit na markang X, na nasa gitna ng markang triangle, ay nangangahulugan naman sa due, na ibig sabihin mula sa markang ukit na triangle 10 meters papuntang cardinal direction na north mararating mo ang tamang lugar na pinagbaunan ng nakatagong deposito, na siya namang binibigyang halaga sa karagdagang palatandaan na ito. Noong hinukay ang nasabing opening spot, na pinapahalagahan ng mga surface markers sa paligid, sa lalim na 30 feet o 10 meters, matagumpay na na-retrieve ang mga mahalagang bagay. Sa ikalawang halimbawa gamit ang kaparehong markang ukit na isang triangle na may karagdagang ukit na markang X sa gitnang bahagi nito, na nakaukit pa rin sa isang bato. Tulad nung nauna, nang sinuri mo ang lahat ng corner at side ng nasabing triangle na ukit, gamit ang isang measuring tool, nalaman mo na ang lahat ng corners at sides nito ay equilateral, at may sukat na 10 inches bawat corner. Ngunit noong sinuri mo ang posisyon ng naturang palatandaan gamit ang compass, nalaman mo na ito ay hindi tumugma sa isa sa 8 cardinal directions ng compass, subalit nung nag-ikot ka sa paligid ng nasabing palatandaan, na may lawak na 100 meters circumference mula sa batong pinag-ukitan ng naturang marka, at nakita mo ang 3 malalaking lumang puno na nakaayos ng hugis triangle, at may pagitan nitong 10 metrong distansya sa bawat isa. Walang duda na ang 3 malalaking lumang puno na ito na nakaayos ng hugis triangle, ang siyang binibigyang kahulugan at halaga, ng markang hugis triangle na palatandaan na nakaukit sa isang bato, at sa distansyang 10 meters mula sa mga punong markang nakaayos ng triangle, makikita natin ang karagdagang marka na isang bato, na may pointed edge na dulo na direkta namang nagtuturo sa gitnang bahagi ng mga punong naka-triangle formation. Isa lamang itong patunay na ang ukit na triangle sa isang bato ay sumisimbolo sa pagkakaayos ng mga lumang puno sa lugar na nakaayos ng triangle, samantalang ang X na karagdagang marka sa gitnang bahagi ng triangle na palatandaan, ay nangangahulugan sa here o dito mismo, na siya namang binibigyang konfirmasyon sa batong ito na may pointed edge ang dulo, at nung hinukay ang nasabing opening, sa lalim na 10 feet o 3.5 meters, matagumpay na na-retrieve ang nakatagong deposito sa naturang lugar. Gamit ang dalawang halimbawa, na may kinalaman sa isang triangle na marka, ano ba ang aral na makukuha natin dito? Simple lang naman ang nais kong iparating, para sa aking mga mahal na followers at taga-subaybay. Ang pag-interpret sa bawat markang ukit na ginamit ng mga Japanese Imperial Army sa pagmamarka bilang isa sa mga mahahalagang palatandaan, ay hindi naman masama, sa katunayan isa talaga ito sa mga paraan na ginamit ng mga treasure hunters. Ngunit ang ganitong pamamaraan ay hindi tiyak at garantisadong makakatulong. Sa kadahilanang ang isang marka na ginamit ng mga Japanese Imperial Army tulad ng puso, X, triangle, Y, at iba pa, ay merong iba't ibang version at kahulugan, at dahil sa iba't ibang versions ng mga kahulugan nito, isa ito sa mga dahilan at rason, kung minsan o kadalasan, ang isang treasure hunter ay napunta sa isang random direction, at random spot, samahan pa ng mga metal detectors, dowsing rods, at homemade locators, siguradong ang magiging resulta ng opening, at retrieval operation ng isang team ay bukya. Ngunit pag ang isang decoding o pagbibigay interpretasyon, sa isang markang palatandaan, ay samahan mo ng layout reading at marker setup retracing, mas makakasiguro ka, na ang kahulugan o interpretasyon ng isang markang palatandaan, akma at naaayon sa nais ipinapahiwatig nito. Tulad ng lagi kong sinasabi, ang nagbibigay kahulugan sa isang palatandaang hugis o ukit, ay nakadepende sa setup at layout ng mga karagdagang palatandaan sa paligid ng nasabing marka. Kaya bago mag-conclude sa kahulugan ng isang palatandaan, mas maiging i-explore mo muna ang paligid sa lugar na hinihinalaan mong pinagbaunan ng mga Japanese Imperial Army sa kanilang mga mahalagang bagay. Hagilapin mo ang lahat ng mga palatandaan sa lugar, sukat, position, at orientation nito, kasama na ang important landmark at position ng terrain, at alamin mo kung saang lugar ang pinapahalagahan nilang lahat. Dahil ang mga Japanese Imperial Army ay hindi papayag na lumipas man ng mahabang panahon, at mawala ang isa, dalawa o higit pang mga palatandaan, ay wala nang matitirang mga karagdagang palatandaan na nagtuturo sa tamang lugar na pinagbaunan ng kanilang mga nakatagong deposito sa isang lugar. Dahil ang kanilang ibinaon na deposito sa isang treasure site ay napakahalaga para sa kanila, kaya gumawa sila ng maraming mga palatandaan sa paligid ng pinagbaunan,
na nagtuturo o nagbibigay halaga sa mismong lugar na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay. Ngayon magbibigay ako ng iba't ibang uri ng triangle na palatandaan na magkakaiba ang kahulugang pinapahiwatig.